Hi, ito po si Maluti Kia ng Maltic. Patuloy po natin pag-usapan ang ukol sa impeachment. Ngayon naman po, tukuyin po natin ang impeachment complaint kay Sara Duterte. Apat po ang impeachment complaint na na-file. Yung una po, February 2, by the Makabayan Bloc and endorsed by Congressman Tino, Congresswoman Elago, and Congresswoman Ko. Lahat po yan magkakasama sa Makabayan Bloc, no? Yung po yung unang impeachment, pero doon po sa apat, isa ito na sinet aside kasi it is related to the one-year ban, no? Hinahil po ito ng February 2 dahil hinihintay at may pang-apat na impeachment ito na paso, no? So, withdraw. Yung second impeachment naman, filed ng February 2, ay impeachment ng Coalition of Civil Society Organizations. Nandiyan po ang Tindig Pilipinas, ang Akbayan at Mamamayang Liberal. So makikita po natin, dilawan yan nag-file. Sino ang complainant? Si Kiko Aquino D, si Sylvia Claudio, si Ging Deles, at other civil society organizations. Sino nag-endorse? Of course, yung kanilang kapartido. Ang Akbayan, si Rep. Sendanya, at ang party list Mamamayang Liberal na si Representative Laila De Lima. Ano po ang status nito? Withdraw po at supposedly kinonsolidate daw sa impeachment complaint number 3. Yung impeachment complaint number 3 po, February 9 final, at ang nag-file po niyan ay mga pare at civil society activists. Ang notable complainant po ay si Father Sabala at saka si Pinky Tam at yung mga ibang miyembro ng civil society. Sino pong nag-endorse? Si Rep. Laila De Lima po. So dalawa na ang ini-endorse ni Rep. Laila De Lima. Yung second, kinonsolidate dito, no? At ang status po niyan ay na-declare na sufficient in form and substance. Yung pang-apat po, yan po yung sinasabing impeachment complaint ng mga bata ni former Speaker Martin Romualdez, at ito ay final noong February 16. So kung makikita niyo po, buong month ng Pebrero, almost every week may nagpa-file ng impeachment kay VP Sara as soon as na-desisyonan ng plenaryo ang impeachment against Marcos Jr., no? So dun po sa fourth impeachment, yan po ay na-file ng isang abogado, a certain Nathaniel Cabrera, and endorsed by, of course, Congressman Ortega and Congressman Benny Abante, no? At makikita po natin yan, pumasa po yan sa form and substance nung pinag-aralan ng Justice Committee. Unlike ng kay President Marcos Jr., walang masyadong detalyado sa evidence. Walang pinag-usapan, basta inisa-isa lamang. Pero dito kay Vice President Sara Duterte, makikita po natin may isang congressman naglabas ng salin niya noong 2008. Tapos nagkumpira at sinabing 1,000 plus percentage ang pagtaas ng kanyang kita. Alam po nyo, ang hindi niya sinabi, yung 2008 Vice Mayor po, si Vice President Sara Duterte, na ang sweldo ay parang 340,000 a month. Nung naging Vice President, iba rin po ang sweldo. That's a total of 16 years. So, almost 2 decades. Para naman napakahirap naman hong sabihin na kumita lamang siya dahil sa government salary niya, no? Lawyer po si VP Sara at ang kanyang asawa ay abogado rin, no? So, ano po ngayon ang nakikita natin dyan sa nangyari sa House of Representatives, no? Kung yung 2025 impeachment attempt ay driven by lawmakers, ito pong 2026 deliberately filed by civil society actors and formally endorsed by House members. So makikita nyo, ibang-iba yung stratehiyang ginamit, no? The structure matters kasi it avoids the accusation na yung House leadership is directly initiating the impeachment, no? It also allows for multiple political factions to support the process without being the primary complainant. So makikita natin, natuto sila doon sa railroading na ginawa nila nung una, no? So, ang lumalabas po dyan sa pag-uusap tungkol sa impeachment ni VP Sara, no, na nagbotohan ng House, may form and substance, ang botohan 54-1 sa substance, no?
at binibigyan ngayon ang ating Vice Presidente ng 10 araw na sumagot upon receipt, no? Natanggap na po. Tapos yung sagot ibibigay sa complainant, in that case yung impeachment number 3 and 4. Tapos po yung complainant has 3 days to respond at tapos po si VP Sara ay may 3 days to respond. So lumalabas a total of 16 calendar days, no? Pagkatapos po magde-deliberate sa committee, titingnan yung evidence, no? Makakapagsalita ba ang defense team ni Vice President Duterte? Yan po ang ating aabangan. A-appear po ba si Vice President Duterte? Kung hindi naman po pwedeng makasagot at makarebat at makapresent her side, mahirap naman pong babastusin na naman ng mababang kapulungan. So tingnan natin, isa po yung aabangan. So dalawa na, no? Aabangan natin kung paano ang House Committee magde-decide based on the evidence. Titingnan po natin kung pagsasalitain ba ang defense o magpre-present lamang at not allowed to engage the members of the Justice Committee. At ang pangatlo po, titingnan po natin kung a-appear si Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, no? Hindi pa po yan, so hindi ho totoong na-impeach siya, ha? Yung mga kumakalat dyan na na-impeach na si VP Sara, hindi po. Kasi wala pa hong deliberation, no? Wala pang deliberation sa committee based dun sa evidence, no? So napaka-importante po yan na makita natin na yung pumbotong 54-1-0 abstention, ang 1 po ay bukod tangi si Congressman Suntay, ay hindi po determination ng guilt, pero yan po ay establishing sufficiency in substance, no? Ang main charges po na andun sa dalawang impeachment, number 1, misuse of confidential funds, yan po yung total of 612.5 million, 250 yung sa Office of the Vice President, the rest sa DepEd. Number 2, unexplained wealth or corruption allegation. Number 3, threats against the President. At yun lang pong tatlo ang nabubuo doon sa pinadala sa Vice Pangulo para sagutin. Unusual po ito dahil nag-attempt na i-impeach ang Vice Pangulo noong February 2025. Nag-convene na ang korte, ang impeachment court, yun yung sa Senado, pero binalik nila sa House of Representatives at doon na po nag-intervene rin ang Supreme Court saying that the impeachment was unconstitutional because it violated the 1-year bar rule on multiple complaints, no? Makikita po natin dito, multiple na naman ito. Tingnan natin kung paano sasalag sa constitutional issues na ni-release na ng Korte Suprema. Ano po ang susunod? So sinabi ko sa inyo yung susunod na mangyayari, committee vote sa Justice Committee, magkakaroon ng committee report, either to impeach or dismissal. Aakyat yan sa plenaryo at nasa saligang batas natin, kailangan 1/3 of all the members to approve the recommendation of the Committee on Justice. Pagkatapos po, dadating yan sa Senado at magkakaroon ng impeachment court, no? At sa saligang batas, ang nakasabi po doon, 2/3 of all the members, meaning 24 or 16, can convict the Vice President or can impeach her. Removal from office po yun, at saka depende na rin sa impeachment court kung lalagyan nila ng perpetual disqualification from public office, no? So, very strategic yon. May political rupture na, talagang hindi na, wala nang unity, wala na huyaan, huwag na kayong umasa. Ang key dynamics po dyan, ang 2028 elections ay naandyan dahil nag-announce si VP Sara ng maaga. May risks sa parehong side, no? Kasi yung impeachment can politically strengthen the Vice President, portraying her as a target of political persecution, no? Yung institutional stakes naman dyan, pinanonood po ng mga observers, ang mga botante, at lalong-lalo na po ang Supreme Court para makita kung kailangan bang mag-intervene uli. Yun ho yung ruling ng Supreme Court eh. Kaya anything that touches on constitutional issues or ang mga rights ng inakusahan ay
nai-impair o nababaliwala, meron siyang recourse na dalhin sa Supreme Court. In terms of political strategy perspective, yung titingnan po natin yung legal battlefield, no? Makikita natin yung mga lawyers in defense team ni Vice President Duterte at ano yung pupuntuhin nila sa committee level at ano yung mga constitutional arguments na kanilang ipipresenta. Makikita rin po natin ang institutional battlefield, House versus the Senate and versus the Supreme Court in terms of presidents. At ang pangatlo po, of course, yung electoral battlefield kasi yung naratibo ng impeachment ay parte ng 2028 presidential politics. So, makikita po natin the impeachment process may therefore function as a political campaign in slow motion. Kasi titingnan po natin lahat kung paano ang mga different actors, legislators, defense, prosecution, ang Vice President, ang Senado at Korte Suprema ay pumapaloob dito sa nagiging masalimuot na mundo ng impeachment, no? So, ito lamang po. Sana nabigay ko ng klarado ang kasalukuyan nangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Abangan po natin yan at maging mapangmasid, panoodin po natin at ultimately po tayo nagbibigay ng mandato sa ating leader. So ito po si Maluti Kia, like, follow and share. Marami pong salamat.